sa 85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino sa pagdiriwa ng 85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Hanggang 12 pisong bayad pinsala sa mga apektado ng African Swine Fever, inihahanda na ng pamahalaan. Problema sa kahirapan, hindi mareresolba dahil sa maling datos ng National Economic Development Authority ayon kay Senator Coco Pimentel. Halos pisong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, lalaking pumalo sa ulo ng kasamahang construction worker arestado sa Rizal. Sa MBC TV Sports, Aurora Blacklist magtatapat sa unang araw ng MPL Philippines Season 14. At sa Showbiz Spotted, Bini Gwen, nakiusap na irespeto ang kanilang privacy matapos umanong may kumatok na fans sa kanilang hotel room para magpa-picture. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, inihahanda na ng Department of Agriculture o DA ang aabot sa 12,000 pesos na bayad pinsala para sa hog racers na napinsala ng African Swine Fever. Ayon sa DA, isa lamang ito sa mga hakbang ng kagawaran para sugpuin ang sakit at tulungan ang mga magbababoy natin na patuloy na umaaray dahil sa ASF. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Tataasan pa ng Department of Agriculture ang indemnification o ang bayad sa bawat baboy na papatayin dahil sa sakit na African Swine Fever. Sa panayam ng DZRH kay Assistant Secretary Dante Palabrica, sinabi nito nga abot sa 5,000 piso hanggang 8,000 piso ang bayad sa bawat baboy na may ASF habang 12,000 piso naman para sa mga inahin. Sabi ni Palabrica, isa lamang ito sa mga hakbang ng DA para maibsan ang epekto ng ASF sa mga magbababoy. Kabilang pa sa kanilang mga hakbang ang paglalatag ng mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng Luzon para mapigilan din ang pagkalat ng sakit kasunod ng naging outbreak sa Batangas. Bukod dito, sinabi ni Palabrica na inaantay na ring lumabas ang bagong probisyon para sa culling o pagpatay ng mga baboy. Sa kasalukuyan kasing umiiral na administrative order, kailangan ng patayin ng mga baboy na nasa loob ng 500-meter radius na apektado ng ASF, positibo man sa sakit o hindi. Ibababa na yung provision ng DA na ang tawag ay test and destroy. Kapag ikaw ay may tama, destroy. Pero kung wala. Ay wala, pwede mo nang ilabas yung mga baboy. Ganun. Okay. Ilabas, ibig sabihin ibenta? Correct. Pwede mo nang ibenta dahil na meron naman tayong proseso na makikita natin kung positive or negative ang baboy. Sabi naman ni Palabrica, posibleng mailabas na ang pirmadong panukala sa susunod na linggo.
Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, muling iginiit ng Vice President for Luzon Producer Federation of the Philippines, Nick Briones, ang deklarasyon ng National State of Calamity dahil sa African Swine Fever. Ayon kay Briones, hindi na lang basta pagkalugi, kundi bankruptcy na ang sinapit ng ating hog raisers dahil sa ASF. Ang mga detalye tinutukan ni Rovic Manuel. Muling iginiit ang deklarasyon ng National State of Calamity dahil sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa mga baboy. Ito ay makaraang hindi sang-ayunan ng Department of Agriculture ang mungkahi na magdeklara ng State of Calamity bilang tugon sa pagtaas ng kaso ng ASF at sinabing sapat na umano ang mga border control, inoculation program at pagdadagdag sa pagbabayad sa mga nakal na mga baboy. Sa panayam ng DZRH kay Vice President for Luzon Producer Federation of the Philippines at President of Agriculture Sector Alliance of the Philippines, Nick Briones, sinabi nitong hindi pagkalugi ang nararanasan ng ilang magbababoy kundi bankruptcy o pagkaubos ng puhunan dahil sa mga apektadong baboy. Sa Lubo alone, ito sa Lubo pa lang po ito ano? Tama, ay ang ating tinamaan dito parang 8 bayan. Napakadami. So, kung ganon, ay kahit sa 100 million, eh, parang 1 billion na nawawala sa ating magsasaka. At hindi ito lugi, ha? Bankrupt ang tinatamaan. Ibig sabihin, ubos ang puhunan. Giit pa ni Briones na sana'y magamit ang emergency fund ng pamahalaan upang ilaan sa pagbabayad sa bawat baboy na namamatay sa mga farmers. Sana yung pagbabayad ng Department of Agriculture, ng ating government, mag-set aside talaga ng emergency fund or calamity fund na sasapat para mabayaran nung, sabi nga, magaling naman, binago ni Secretary Kiko Lauret, yung amount, yung piglet, 4,000, yung malaking baboy, 8,000, yung inahin, bulugan, 12,000. Mas malaki compared do sa 5,000 dati. Samantala, sinabi naman ni Briones na hindi sapat ang budget at mangangailangan aniya ng nasa 10 bilyong piso para matulungan ang mga naapektuhang magbababoy. Budget, 150 million. Paano kakasya yun? Dito pala Kulang pa rin. Gusto yan. So, sabi ko, magdagdag ng budget. Mangangailangan tayo mga 10 billion. Inaasahan namang sa susunod na linggo na gugulong ang pagbibigay ng 10,000 mga bakuna ng ASF. Bukod pa ito sa target ng DA na 600,000 doses na ipapamahagi sa mga magsasaka. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naniniwala naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi masusolusyonan ang problema ng bansa sa kahirapan dahil sa umano'y maling datos ng National Economic and Development Authority o NEDA. Ito'y kasunod ng kontrobersyal nilang pahayag na ang tao na kayang gumastos ng 64 pesos sa kada araw ay hindi raw mahirap. Ang balitang yan tinutukan ni Raymond Dadpaas. Hanggat hindi binabago ng National Economic and Development Authority UNEDA ang kanilang sistema sa pagsukat sa kahirapan sa bansa, ay hindi masusolusyonan ang problema. Ito ang deklarasyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kasunod ng ulat ng NEDA sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa Senado na ang mga kayang gumastos ng 64 pesos kada araw ay hindi nila ikukonsiderang food poor. Ganon din na mga kumikita ng 90 pesos kada araw ay hindi na mapabilang sa hanay ng mga mahirap. Para kay Pimentel, malayo ito sa katotohanan pagdating sa tunay na buhay ng ating mga kababayan dahil para makakain ay kailangan pa nilang bumiyahe ng malayo para makakuha ng pagkain kahit malaki agad ang gastos sa pamasahe. Pinayuhan nito ang mga taga-NEDA na subukang tumira sa lugar ng ating mga mahirap na mga kababayan para malaman nila kung saan makarating ang kanilang 64 at 90 pesos. Ito lamang umano ang paraan upang maintindihan ng mga taga-NEDA ang tunay na kalagayan ng ating mga mahirap na mga kababayan. Dahil sa ngayon ay kailangan umano ng 2,775 pesos na kita ng padre de pamilya sa isang linggo para sa 5 hanggang 6 na miyembro ng isang pamilya. Babala ni Pimentel, hindi makakamit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mithiin na mapababa sa 10% ang bilang ng ating mga mahirap na mga kababayan sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2025
2028 dahil mali ang ibinibigay sa kanyang datos ng NEDA. Hinimok nito ang Pangulo na kastiguin ang kanyang mga secretaries upang magtrabaho at bigyan siya ng makatotohanang report upang maramdaman ng ating mga kababayan ang pagbabago sa kanilang buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay niyang balitang yan, agad dinipensahan naman ng National Economic and Development Authority o NEDA ang iniulat nilang 64 pesos na food poverty threshold. Paglilinaw ni Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan, panukat lamang ito sa economic policies ng gobyerno at mas lalong hindi ito ang suggested budget para sa bawat Pilipino. Pakinggan natin ang balita ni Edniel Parosa. Tinawag na misconception ni Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan ang mga naglutangang pahayag kaugnay ng inilabas nilang 64 peso food poverty threshold. Ayon kay Balisacan, sukatan lamang ito ng pamahalaan para matukoy kung umiepekto na nga ba ang mga polisiya ng gobyerno sa pagsupil sa kahirapan. Pero hindi umano ito sa kwestyong budget para mamuhay ang isang Pilipino ng disente. Iginiit ng kalihim na hindi inilabas ang nasabing numero para payuhan ang pamilya kung paano gumastos gaya sa pagkain. Aminado rin si Balisacan na sa likod ng nasabing estadistika, may mga mahihirap na nananatili pa rin naghihikaw sa araw-araw. Ginawa ng opisyal ang pagdepensa matapos ulanin ng banat at pag-aaral ng NEDA na nagpapakitang hindi maituturing na food poor ang isang tao o isang individual na may budget ng 64 pesos para sa kanyang pagkain bawat araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Porrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kapit lang mga motorista matapos ang sunod-sunod na rollback na akaamba ang malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Oil Industry Management ng DOE, 65 centavos hanggang 90 centavos ang posibleng taas presyo sa gasolina, habang 95 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos naman sa diesel. Maaari naman maglaro sa 95 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos ang dagdag presyo sa kerosene. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero, bunsod ito ng pangamba ng tensyon sa Middle East na posibleng makaapekto sa produktong langis. Sa mundo naman ng esports, siguradong excited na ang MLBB fans dahil magsisimula na ngayong araw ang inaabangang MPL Philippines Season 14. Dagdag pa sa excitement ang tapatan ng tila tinitimplang bagong rival na Aurora Gaming at Blacklist International. Ang mga dapat nating abangan, ihahatid ni Millie Borja. Magsisimula na ang bakbakan sa Champions Arena para sa Season 14 ng MLBB Professional League Philippines. At sa unang araw pa lang, mainit na bakbakan na ang naghihintay dahil sa pagtatapat ng inaabangang bagong team na Aurora Gaming at ang bagong mukha ng Blacklist International. Feeling ko naman it's pretty much obvious naman na talagang kaabang-abang. Kasi there's a lot of issues going on and na-resolve naman na. But of course, it adds up the fire. Not only with Blacklist, of course, actually for everyone. Bakit? Kasi it motivates a lot of players lang, hindi lang din sa amin. Kasi syempre yung drama and controversy nandun na, yes, but it ignites actually the fire within each players. Parang ayun yung napansin ko for us. I'm not just saying it playing safe, pero for Aurora, for sure, yung players are, I guess, sa kanila kasi it's the new organization. And sa akin siguro, what they are excited about is the way we manage things. We have so much stories to tell, so much motivations to fill. Lahat kami may stories. We have OFWs in our team. We are 10-man roster, so no expectations, right? A 10-man roster, ibig sabihin nun, we have a lot to experiment. Marami kami titimplahin. We have a lot of redemption stories to tell. We have players na natanggalan ng team, nawalan ng opportunity, nawalan ng karera. So, sabi ko, ito na yan. Motivation. Mamaya August 16
Alas 5 ng gabi, mangyayari ang bakbakan sa Greensun Hotel, Chino Roses Avenue sa Makati. Magugunitang una ng inanunsyo ng MPL Philippines ang malalaking sorpresa at pagbabago para sa ngayong season. Kabilang na dyan ang bagong scoring system, kung saan makakakuha ng 1 puntos ang mananalo, sweep man o hindi. Pagdating sa playoffs, ang top 2 teams mula sa regular season ay otomatiko nang aabante sa unang 2 upper bracket slot. Inanunsyo rin ng Liga ang mid-season global transfer na magbibigay pagkakataon sa 8 esports team na mag-recruit, magtanggal o mag-trade ng players sa gitna ng season. Samantala, narito ang buong schedule ng mga labang dapat abangan sa Week 1 ng MPL Philippines Season 14. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Mga alegasyon ng extrajudicial killings o EJK masusing susuriin sa unang pagdinig ng Quad Committee. Lalaki patay ng mahit and run sa Ortigas sa Pasig City. Para sa MBC TV Sports, pagsali ni Jake Harman sa Team PH para sa 2028 Olympics target ng GAP. At sa Showbiz Spotted, Alden Richards, co-producer ng isang international film. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tiniyak ng isang kongresista na magiging mabusisi ang unang pagdinig ng Quad Committee kaugnay ng mga alegasyon ng extrajudicial killings sa kasagsagan ng madugong drug war noon ng Duterte administration. Magbabalita si Milky Rigunan. Susuriing mabuti ng Quad Committee ang lahat na mga impormasyon na ibabahagi sa unang hearing ng komite na ginaganap dito sa Bacolor, Pampanga. Ito ang tiniyak ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, kung saan bukod sa EJ case ay imbestigahan din ang mga alegasyon ng illegal na droga at pogo na naging ugat ng iba't ibang mga krimen sa bansa. Isa sa mga resource person na inimbitahan ng Quad Committee ay si Police General Romeo Karamat Jr., dating hepe ng CIDG o Criminal Investigation and Detection Group. Gaya ng inaasahan, itinanggi ni Karamat ang alegasyon na handa siyang magbulgar ng umunoy mga issue ng EJ case sa kondisyon na maitatalaga siya bilang hepe ng Philippine National Police. Narito si Police General Romeo Karamat Jr. They will allow me to have an executive session. Mas gugustuhin ko pa para at least hindi na mas lalong lumala ang problema sa ating bansa. Samantala, tiniyak ni Barber handa ang komiteng magpatawag ng executive session kung sensitibo ang mga ibabahaging impormasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagkainitan naman sa isang Senate hearing sina Senator Robin Hood Padilla at Attorney Lorna Capunan kaugnay ng mga kaso ng sexual harassment sa bansa. Ayon kay Senator Padilla, may sexual rights ang mga lalaki sa kanilang asawa. Pero giit naman ni Capunan, mahalaga ang mutual respect sa pagitan ng mag-asawa. Naritong report ni Rose Babiera. Iginiit ni Attorney Lorna Capunan kay Senator Robin Padilla na mahalaga ang isyu ng mutual respect sa mag-asawa sa usapin ng pagtatalik. Ito ay sa kalagitnaan ng mainit na sagutan ng dalawa sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information on Mass Media tungkol sa mga polisiya ng TV networks at artist management agencies sa mga reklamo ng pang-aabuso at harassment. Ayon kay Padilla, naniniwala siya na may sexual rights ang mga lalaki sa kanilang mga asawa at humihingi ito ng payong legal sa abogado kung ano ang maaaring gawin ng mga lalaking inhit na tinatanggihan ng kanilang mga asawa. Halimbawa po, attorney, siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in-heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo,
So wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Tugon ng abogado, hindi ito usaping legal kundi psychosocial. Counseling, ika pa nga ni Atty. Kapunan ang kailangan ng mga lalaki. Magdasal na lamang daw o manood ng Netflix o K-drama ang mga ito sa halip na pilitin ang kanilang mga kabiyak na makipagtalik. Gayunpaman, iginiit ng abogado na dapat respetuhin ng mag-asawa ang desisyon ng kanilang mga partner, katanggap-tanggap man ang dahilan o hindi. A no means no, pagdidiin ni Atty. Kapunan, dahil aniya nag-a-apply pa rin ang kasong rape sa loob ng kasal. Pinuna rin niya ang pahayag ng senador na ang mga asawang babae ay may obligasyon na pagsilbihan ng kanilang mga asawa. Bagamat nilinaw ni Padilla na nabanggit lamang niya ito dahil ito ang nakasanayang pang-iisip, ipinaliwanag ng abogado na sa inamyendahang family code, hindi na kabilang ang probisyon na dapat sundin ng mga babae ang kanilang asawa at isinusulong na sa batas ang konsepto ng mutual respect. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso po sa mga botante. Nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC na hindi na nila i-extend ang kanilang Register Anywhere program. Kung hanggang kailan na lang gugulong ang mobile program na ito, alamin sa balita ni Boy Gonzales. Wala nang balak ang COMELEC na magbigay ng extension sa publiko kaugnay sa Register Anywhere program. Ayon kay COMELEC Chairman na George Erwin Garcia, hanggang August 30 na lamang ang nabanggit na programa at hindi na ito palalawigin. Ang Register Anywhere program ay naglalayong magsagawa ng pagkapatala sa mga bagong botante at magpapalipat ng kanilang voting place. Karaniwang mga nasa malls ang Register Anywhere program ng hanggang August 30. Pero sinabi ni Garcia na maaari pa rin namang magpatala ang mga bagong botante sa mga election offices na nakakasakop sa lugar kung saan sila boboto sa 2025 midterm election. Tatagal ang registration ng hanggang September 30. Ito si Boy Gonzales para sa MBC TV Network News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, patay ang isang lalaking palaboy matapos masagasaan sa eastbound ng Ortigas Avenue sa Pasig City. Ayon sa Pasig City Traffic, biglang humilata sa kalsada ang biktima. Bit-bit ang kanyang foam kaninang pasado alas 5 ng umaga. Pero dahil madilim pa, maaring hindi siya napansin ng mga motorista dahilan ng nasabing trahedya. Pasado alas 7 nang kunin ng punerarya ang bangkay ng lalaki na nagdulot ng pagsikip sa daloy ng trapiko. Iniimbestigahan pa kung ano ang plaka at sasakyan ng nakasagasa sa biktima. Pilipinas, maaliwalas pero maalinsangang Biyernes ang sasalubong sa ating mga kababayan sa halos buong kapuluan. Bunsod yan ng paghina ng habagat na kasalukuyan na lang nakakaapekto sa Batanes at Babuyan Islands. Ngayong tanghali nga ay posibleng maglaro sa mainit-init na 33 to 35 degrees Celsius ang maximum temperature sa malaking bahagi ng ating bansa kabilang na ang Metro Manila. Pero pagsapit ng hapon ay makakaranas ng mga pulupulong pag-ulan ng Negros at Panay Islands sa Visayas, gayon din ng Northern Mindanao at mainland Bangsamoro. Batay naman sa forecast ng Pag-asa, tinatayang magkakaroon tayo ng monsoon break ngayong weekend, kung saan pansamantalang mawawala ang bugso at epekto ng hanging habagat. Kaya naman magbaon ng payong at samahan na rin ng konting pasensya dahil magpapatuloy ang sunny skies at least until Tuesday next week. Yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Biyernes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pansamantala namang naabalang operasyon ng Light Rail Transit Authority o LRT2 kaninang umaga matapos mamataan ng isang taong grasa sa viaduct sa pagitan ng Pureza at Ligarda stations. Ang balitang yan tinutukan ni Nicole Lopez Puwayan. Pansamantalang naantala ang biyahe ng Light Rail Transit Authority o LRT2 kaninang umaga.
Sa Facebook post ng LRT2, ito'y dahil isa umanong taong grasa ang nakita sa viaduct sa pagitan ng Pureza at Legarda Station dakong alas 6 ng umaga. Dahil dito, nalimitahan lang ang biyahe ng LRT2 simula Antipolo Station hanggang V-Mapa Station at pabalik. Makalipas ang isang oras, nagbalik normal na rin ang operasyon ng LRT2 simula Recto hanggang Antipolo Station at pabalik. Sabi ng pamunuan ng LRT2, iniimbestigahan na nila kung paanong nakapasok ang sinasabing taong grasa sa linya ng tren. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez Puyawan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Producer mode naman ngayon si Asia's multimedia star Alden Richards. Ang aktor kasi sa likod naman ng kamera bibida bilang co-producer ng isang international film. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Bukod sa kanyang matagumpay na karera bilang aktor, abala rin si Alden Richards sa kanyang mga tungkulin sa likod ng kamera. Ang box office king kasi magsisilbi namang co-producer para sa international film na pinamagatang Death March. Pinagbibidahan ito ng aktres na si Gabby Garcia at ng British actor na si Scott Adkins na napanood din sa The Expendables 2 at John Wick Chapter 4. Kaya naman sa isang Instagram post ng binansagang pambansang Bay, thrilled niya ito na mapabilang sa mga producer ng isang pelikulang pagsasama-samahin ang iba't ibang talento mula Pilipinas, Amerika, Europa, Australia at Japan. Taong 2022 itinatag ni Alden ang multimedia company na Myriad Corporation. Bukod sa inilunsad nito noong Myriad Esports Cup, kabilang nito sa production ng ang huling El Bimbo concert ng iconic OPM band Eraserheads. Magunita na nito lang Hulyo, lumipad pa Canada si Alden Richards para sa taping ng Hello Love Again, ang sequel ng kanilang blockbuster movie Hello Love Goodbye ni Catherine Bernardo. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Batas sa paglikha ng mas maraming Sharia courts nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Para sa MBC TV correspondent sa Bacolod City Mayor Benitez, nagbabala sa mga nagpapakalat ng fake news hinggil sa kidnapping sa lungsod. Para sa TNVS, Zero Shadow Day, nasaksihan sa Metro Manila, netizens ibinahagi ang karanasan online. Para sa NBC TV Sports, pagsali ni Jake Harmon sa Team PH o Team Philippines para sa 2028 Olympics, target ng GAP. At sa Showbiz Spotted, Bini Gwen nakiusap na irespeto ang kanilang privacy matapos umanong may kumatok na fans sa kanilang hotel room para magpa-picture. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na naglilikha ng mas maraming Sharia court sa bansa. Ayon pa sa isang senador, isang malaking tagumpay ang hakbang na ito para sa paggamit o pagkamit ng hustisya sa loob ng Muslim communities. Nagbabalik si Rose Babiera. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na lumilikha ng 3 karagdagang Sharia Judicial Court at 12 pang Circuit Court sa bansa. Inamyandahan ng RA 12018 ang Article 138, 147 at Article 150 ng Presidential Decree 1083 o ang Code of Muslim Personal Laws of the Philippines. Sa batas na ito, 3 bagong Sharia District ang layong buuin. Ang una, sakop ang mga bayan ng Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, Cagayan de Oro City at mga probinsya sa Region 11 at 13. Sa ikalawa o ikapitong distrito, saklaw naman ito ang kabuuan ng Region 6, 7 at 8. Aabot naman sa Metro Manila, mga probinsya sa Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 4A, 5 at Mimaropa ang sakop ng ika-8 distrito. Dagdag ito sa 5 judicial district na naitatag na sa ilalim ng PD 1083.
Layon din ng batas na ito na iangat ang bilang ng mga circuit court mula sa dating 51 ay ngayon nasa 63 na. Ang 12 karagdagang circuit court na ito ay magsisilbi sa mga bagong itinatag na Sharia District, kung saan 5 circuit court ang matatagpuan sa ika-6 na distrito, 3 sa ika-7 distrito at 4 naman sa ika-8 distrito. Ang territorial jurisdiction sa mga Sharia court ay kasalukuyang isinasaayos ng Supreme Court, habang ang pondo naman na gagamitin sa implementasyon ng batas ay pasok sa General Appropriations Act. Pinasalamatan naman ni Senator Robin Padilla ang Pangulo sa paglagda ng batas na ito. Aniya tagumpay ito para sa mga Muslim na ngayoy abot kamay na ang hustisya. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado sa Rizal ang lalaking pumalo sa ulo at nakapatay sa kasamahan nitong construction worker sa Valenzuela. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nahuli na sa bahagi ng Wawa sa Rodriguez, Rizal ang lalaki pumalo sa ulo ng kanyang kasamahan sa isang construction site sa Valenzuela City na kalaunay namatay kahapon sa isang pagamutan sa Valenzuela. Ayon kay Police Colonel Nixon Cayaban, pinalo na suspek na si Elmer Mariano ang kasamahang si Joel Bordadi de Jesus, 41 years old, sa loob ng construction site sa Canumay, West Valenzuela alas 9 ng umaga kahapon. Ang pagkamatay ng biktima ay kinumpirma kanina ni Dr. Jelen Lumukso, ang kanyang attending physician. Dinala mo na kahapon sa pagamutan ng biktima matapos ang naging karahasan sa pagitan ng sospek, pero binawian din ng buhay kahapon. Unang kinasuhan ng sospek ng serious physical injury, pero nauwi ngayon sa kasong murder. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binalaan sa ngayon ni Bacolod City Mayor Alvi Benitez ang mga lumaganap na fake news o information hinggil sa umano'y kidnapping sa estudyante dito sa lungsod ng Bacolod. Ayon kay Benitez, pinaalerto na nito ang kapulisan sa lungsod sa pamumuno ni BCPO Director Police Colonel Joresty Coronica na i-intensify ang presensya ng kapulisan sa mga public places upang mapigilan ang anumang fake news. Dagdag pa ni Benitez, nagugat ang nasabing kaso matapos ang umano'y abduction at pagpatay sa isang high school senior na si Perjoy Galve na nakita sa tubuhan sa lungsod ng La Carlota. Ito ang babala ng alkalde na huwag gagawin dito sa lungsod ng Bacolod dahil hindi titigil ang kapulisan na kayot mahuhuli. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Ibinunyag ni Attorney Israelito Torion na nagsabing nakatanggap siya ng banta mula sa kasalukuyang PRO11 Regional Director na si Police Brigadier General Nicolas Torre III para lamang kumbinsihin ang mga kliyente nitong si Pastor Apollo Sikibuloy at 4 pang kasamahan na sumuko na sa kapulisan. Dagdag pa ni Attorney Torion na abogado ng KOJC, wala umano siyang kakayahan na kumbinsihin ang kanyang mga kliyente dahil isa lamang siyang abogado at trabaho niyang ipagtanggol ang kanyang magiging kliyente. Nauna nang nag-anunsyo si Torion na kapag ginawa niya yon, maaaring madisbar siya sa pagiging abogado. Tinawag din ni Atty. Torion si General Torre na mahilig sa mind games o saywar na may kaugnayan din sa pagja-jogging ng mga pulis na naka-full battle gear sa harap mismo ng KOJC compound. Sinabi din ni Torion na sa kanilang pagpupulong sa isang hotel ay binantaan siya ni Torre na magiging madugo ang susunod na warrant of arrest, kaya dapat isuko na ng abogado ang kanyang 3 o 2 sa kanyang mga kliyente na sina Pastor Kibuloy upang makatulong ito kay Torre na may maipakita siya sa Malacanang at magagamit niya para pagdating sa panahon, mapromote siya bilang isang PNP chief sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Muling nasaksihan ang Zero Shadow Day sa Pilipinas sa ikalawang pagkakataon ngayong 2024. Sa sandaling pagkakataon, ang mga gamit na diretsyong natatapatan ng araw ay hindi makikitaan ng anino. Ang mga netizens hindi naman nagpahuli sa pag-capture ng rare phenomenon na ito. Ang buong detalye ng kanilang experience tunghayan sa report ni Rose Babiera. Nakakatuwa rin talaga kapag ang siyensya hindi lamang sa larawan o sa libro nakikita, kundi nasasaksihan at higit sa lahat, na-e-enjoy ng marami. Gaya na lamang ng nagdaang Zero Shadow Day na kinaaliwan ng mga netizen online. Ang Zero Shadow Day ay 2 beses lamang nagaganap sa isang taon, kadalasan sa mga tropikal na bansa. Noong nakaraang Abril nung una itong naranasan sa bansa. Ito ay tuwing ang araw ay direktang dumadaan sa tinatawag na zenith o sa espesipikong latitude kung kaya't ang mga gamit na nakatayo at direktang nakatapat sa araw ay hindi nakikitaan ng kahit anong anino. Nangyayari ito sa oras na pinakamataas ang temperatura o kadalasan tuwing tanghaling tapat. Gaya na lamang ng kuha na ito ni Aldrin Pabas sa Luneta Park sa Maynila sa eksaktong oras na 12:01 noon. Makikita na ang mga poste na nakatayo sa parke ay walang anino. Gayon din ang inilapag na body spray sa sahig. Kanya-kanya naman ang entry ng mga netizen ang subukan din nila ito at sarili nila itong masaksihan. Mayroong mga nagbahagi sa kanilang karanasan mula sa Quezon City, Marikina, Imus, Cavite at Pangasinan. Tanong naman ng iba, bakit daw ang mga anino ng puno sa paligid ay makikita pa rin? Ang tugon ng mga eksperto riyan, ang ibang mga bagay kasi katulad ng puno ay hindi regular na hugis at maaari pa rin magbigay ng anino dahil hindi ito direktang patayo na naaarawan. Nag-a-apply lamang kasi ang zero shadow sa mga bagay na nakatayo o perfectly vertical. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng gymnastics, kasunod ng malaking tagumpay ng Pilipinas sa katatapos lang na Paris Olympics. Maaga pa man pero tila inilalatag na ng Gymnastics Association of the Philippines ang sunod na hakbang para sa Los Angeles 2028 Olympics. Kabilang na nga dyan ang pagkukay Filipino-British Jake Harman bilang bahagi ng Philippine team. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Target ng Gymnastics Association of the Philippines na makapaglaro ang Filipino-British at Olympic bronze medalist na si Jake Jarman sa Team Philippines sa susunod na 2028 Olympics. Ayon kay GAP Chief Cynthia Carion, makikipag-ugnayan sila sa atleta maging sa pamilya nito. Nang makausap umano ni Carion ang British counterpart ng GAP, sinabi nitong hahayaan na lang irepresenta ni Jarman ang Pilipinas sa isang kondisyon kung nanaisin din ng kanyang pamilya. Kailangan muna kasi umanong sumang-ayon ang pamilya ni Jarman bago nila tuluyang maproseso ang paglipat ng gymnast at maging eligible na irepresenta ang Pilipinas sa Los Angeles. Ang ina ng Paris Olympic third placer ay isang Cebuana at nanirahan din mismo ito sa Pilipinas noong bata pa lamang siya. Nagtapos ito sa bronze medal sa floor exercise kung saan naman nakuha ni Carlos ang una nitong gintong medalya. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May pakiusap sa mga tagahanga ang BINI member na si Gwen. Ito'y kasunod ng nangyari umanong pagkatok ng fans sa kanilang kwarto para magpa-picture. Ang buong bahagi o ang buong pahayag ng P-pop star na sinuportahan din ni Broadway diva Lea Salonga tutukan sa showbiz report na ito. Respeto sa kanilang privacy. Ito ang pakiusap ng BINI member na si Gwen matapos umanong may kumatok na fans sa kanilang hotel room para magpa-picture. Unang pahayag pa ng P-pop star, nakakalungkot, palala na ng palala. Ayon kay Gwen, labis silang na-appreciate ang pagmamahal at suporta ng mga tagahanga at palaging susubukan na mapagbigyan ang mga ito pagdating sa pagpapakuha ng larawan. Pero sana na may hindi raw umabot sa puntong kakatok pa sa kanilang kwarto para rito.
bagay na sinang-ayunan ng kagrupo nitong si Aya Arceta. Dahil aniya, at the end of the day, tao lang din daw sila na kailangan ng personal time and space para makapag-recharge. Ang panawagan ni Gwen, sinuportahan din ni Broadway diva Lea Salonga. Say ni Miss Saigon star, say it with me, respect boundaries. Dead man na raw ito sa mga magagalit pero sumusobra na raw ang ibang fans. Sabay paalalang, the ladies of Bini are human beings. Para sa MBC TV Network News, ito po ang news showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Biyernes. Sa ngalan po ng aking partners na si Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan, hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.